there are a number of metaphors, word pictures sa New Testament na naghahatag na natin ng idea what the church should be. The church is a family. God is our Father. We are His children. The church is a bride. Christ is our bridegroom. The church is branches. And we are physically connected to the vine, who is Jesus Christ. The church is a kingdom. Christ is our king, and we are His subjects. The church is a group of servants or slaves to acknowledge Jesus as Master. Now, nasabtan din natin ang mga pictures. Define, ginagawa niya kung saan church. And naapis niya sa New Testament. Ginamit niya sa New Testament. Kung ano pinig sa ginamit sa Old Testament. Nag-refer siya sa Israel. Okay? Kung kailangan nag-identify, makita nato na i-identify ang iyang mga tawag in the Old Testament. But there was one model for the church, one symbol of the church, one pattern for the church na wala o di nato makita sa Old Testament tungkol sa mission. Sa akong mag-mission kagaina, nag-picture ko siya sa church, visual sa New Testament, and sa Old Testament, nag-refer ko siya sa Israel. Pero adun na yung picture sa Old Testament, o adun yung picture sa New Testament na wala sa Old Testament. Kung sa kanya, it is the church as a body of Christ. Okay? It is the church as the body of Christ. Wala kita ini sa Old Testament. Pero ano lang tayo makita din sa Ephesians chapter 4, verse 12. It is the last phrase, the body of Christ. Nang pagkakala, what does that mean that the church is the body of Christ? Now in Ephesians chapter 1, verses 22 to 23, nagasulti niya na ito that Christ is the head of the church and siya ang nagmumana sa kanan. The church is to be the body of Christ. Nasa dilig. Dibutan kita sa Ginoo. Nasa dilig. Na-ikaw kita. Kung bakit siya nagkakalimit, nag-identify ka din sa New Testament. Now, atong sabon, ang masakta na kung sa yun ang pinahaklan ng Panginoong simbahan o mag-define ang kinabuhi sa simbahan, kinahanglan nato pinatanaw isip lawas ni Kristo o sundot ang Biblia ng pamaan. Dili natin tanaw ang Biblia kung pinili siya ang church na ipagpapakita ni Jesus Christ. Kung dili ang church na ipagpapakita ni Jesus Christ, ikaw, ako, kung kitang nilagawat ng Jesus Christ ay ang personal na matuluwas. Gibutan ka sa gibutan sa lawas ng Kristo. Ano na kayo function? Si Jesus Christ maunang tulo. Paano ka naman? Kung tumugay paano ka sa lawas ng Kristo, we have to be faithful to this model. Kumawag siya naman ng Ephesians chapter 4 and last part of chapter 3 sa Ephesians. Kung sa ito, mga katunan na makita nato kung sa ang church. Okay?
naging pagkamatyan ni Jesus Christ. Number one, yung sa pag-share sa inyo ng kamaturan is the purpose of the church. Wala ka lahat, ang purpose of the church is to glorify. Isa sa purpose of the church is to glorify the glory of God. Or to glorify God. Ang sa Ephesians chapter 3:20-21, the word of God says, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Okay? This is a doxology. Ang pagpapalangan sa pagmamaya sa Ginoo. Is really to Him be glory in the church, in Christ Jesus throughout all generations. God is to be glorified in His church. Christ is to be glorified in His church. The ultimate purpose of the church is simple but profound. Ano siya ilalong ng meaning kung sa Christian to glorify God and display Christ. Kaya the church exists to make Christ visible. It is not about us. Kung saan ang nanging sa church, it is about Christ. It is about Christ. When people see the church, they should see a reflection of Jesus Christ. Asa makita ang tao sa Ginoo? Sa school, sa ato workplace, even sa ato social media. The way kita mag-post, mamakita na si Jesus Christ. Ang question mo, kung as atong talaga kung does my life bring glory to Christ to the church? Again, does my life bring glory to Christ to the church? Is your involvement in church about convenience or about Christ's glory? Kung saan ito ang purpose? Now, how? Paano na ito mag-glorify ang Ginoo? Paano na ito mag-display ang pangalan ng Jesus Christ sa ating pinabuhi? Now, in verse 1, ito in chapter 4, yung mga ito sa Paul, I therefore, a prisoner for the Lord. So, din na sa ta. Ako kaya siya na kaya ito ni Paul was actually in prison. Na-prison siya. Sa pagsulat ng Ephesians, under house arrest in Rome, siya ang Paul. May kanina, may guardia. So in a physical sense, he was truly a prisoner, trained and respected because of preaching of Christ. Wala kayo natin na reason na nakapriso siya ang sumul. Tungkol sa iyo pag-granting ng Jesus Christ. Pero kung ano na nanonood ninyo, wala sa ingon a prisoner of Rome. Kung wala sa inyo a prisoner of Caesar. Diba? Now, sa spiritual meaning, look at mo, Paul belonged fully to Christ. Kung saan reason, na-priso siya? Na-priso siya kung sa Jesus Christ. When Paul says, a prisoner of the Lord, agad siya mag-emphasize the meaning ng ito. Because about his life is completely surrendered to Jesus Christ.
His suffering is not only caused by men, but allowed by God. He is bound by love and obedience to Christ. Okay? Subot pa sabot. Siya sa puno, nasubit siya pag-ikot na I'm not just imprisoned by circumstances. I am devoted to Christ. Kung sa man ang nagtatapos, right, Paul, asa man siya mga prison, wala na gitanaw ang kanyang kapalino as a prisoner of Rome. For in under earthly domain, he was always captive to the Lord. In today, I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. First, introduce niya ang iyong pag-iyon. Before sa exhortation, before sa iyang advice sa mga Kristohano, gitanaw sa niya iyang pag-iyon. Wala ka nag-discourage sa mga Kristohano na napiso ko din, ba't ko sa din, I therefore, a prisoner of the Lord. I am devoted, I am faithful to Jesus Christ. Then you can urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Now, sa buka sa pagkain, today is talking about salvation. Your calling, itawag ka sa Ginoo into His eternal kingdom, into His eternal family. You have been given eternal life. You have become the people of the Holy Spirit. Naguyod ng Holy Spirit sa tuwang na kinabuhi. So, kinalating hindi kita pahiya sa kalibutan. Hindi kita makita kung saan na sa atong sunod. Okay? Hindi kita makita na anak kita sa Ginoo. We are regenerated, newborn sons of God in this world. We have light and life in the midst of darkness and death. So, Paul, ibig sabihin, kung hindi nila makita ang iyong faith, I am going today to walk in a manner worthy of His calling. Okay? This actual calling to life in Christ into salvation. The word walk ini, kung masabi ito, kung marami ang meaning, your daily lifestyle. Okay? Now, sa Bible, ang word na walk, hindi siya physical walking, but it refers to how you live your life day by day. Okay? And ako yung pasagdan, ang word na walk, it includes your actions, your choices, your speech, your relationships. Yung panituan, pag inabuhi sa puso na pamahamin. Na-fit siya sa inyong confession. Na-fit siya sa inyong faith. Now, the word calling is your salvation and identity in Christ. Nag-refer kayo sa tanan ng mga butang na dito sa Ginoo sa inyong nilagay, sa atong nilagay, kung masabi ng chapters 1 to 3 Ephesians, kung saan ang dito sa Ginoo sa ating chosen by God, redeemed by Christ, forgiven of sins, made part of God's family, given a new life and purpose. So, ang inyong tawag, ang ating tawag,
deserve it because of grace and you. Oh no. Tungkol kayo na all serious. Tubangan sa Ginoo. But it means your life should reflect the reality of what God has already done in you. Suot ang uniform. Labay ang suot ang uniform na security guard or nurse. Nandito siya nag-duty sa school, nagtulog siya. Unahopin, hindi siya mumit sa uniform niya, suot. Nakasuot sa uniform, so dito siya mag-duty sa pumasa siya ng sign. Umusap kaya siya sa mga wiskuhan. So, ako siya na ibutang tanan, okay siya. To walk in a manner worthy of your calling means to live in a way that reflects your identity in Christ. To live in a way that reflects your identity in Christ. Ayaw ka sa Christian. Pag-pray, kita na sa iyo, nagsiguro kita na sa iyo. Ayaw ka na pag-pray. Fulfill ka na siya sa iyong action. Sa ato ang pagsulit. Sa ato ang pagsulit. Asa ang kita ninamunan sa Diyos. Napamala, how can you walk worthy in this calling? Okay? Now, if this is put of 3, hindi mo na mabasa, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit of peace. Gitawag kita sa Ginoo. Kung kailan gitawag, hindi ka sa ordinary. Gitawag ka na bawas sa mga tao. And kung hindi ang Ginoo, tungkol kay high quality siya, mapakita na ito na ang iyong qualification ng Christian, worthy siya, the way na pamamagat sa iyong sarili, we need to have unity in the Spirit. So as a church, okay siya ang iyong regal. The church needs to manifest the unity of the Spirit. Kung ang mga Kristo manod nagalaga, kinabuhi na sakto. Sa church, as a church, okay? Ako ang maabot ng pagbulo. Bukod sa pinibot, the unity of the Spirit. That unity produced by love. And love is a product of humility, meekness, patience, tolerance. And the Bible says, only humble people to love, only the meek love. Patience and tolerance or forbearance, makinis na ang lipon sa atong hugma bilang sa sulod sa lawas ni Kristo. How are we to walk? We are to walk in humility so that we live in love. We are to live in love because ang hugma makinis niya ang nag-preserve sa panaghipusa and creates a binding together in peace. Kung sa'yo opposite sa love, kapag mo kung sa'yo opposite sa love, selfishness. Love, kung naalam in John 3:16, for God so loved the world. And that is our love, sacrificial love. Wala na tanaw ang pamilyo. Yan gihatag sa kawan. Gisacrifice niya tungkol sa iyong. Pero sa opposite sa love, selfishness. Ang ating pagbalin mo na ang binalang tao natin.
Ang resulta, wala naman dusa sa church. That's why si Paul in Philippians chapter 2, nag-a-advise siya sa mga Kristiyano na mapaliyag ka muna sa pagkang Jesus Christ. I-humble yourself. Tulad gay, maopera siya ang makapatambang-tabang di na sa nalinaw sulod sa Iglesia. To walk worthy things, to humble, to meet, to be tolerant of others. And the Muslim not to be tolerant of others means choosing to respect and accept people even if they are different from you. Importante din sa scriptures. Nasa Tuesday at Church Lima. May isa katapang mga naagal na isulat siya ng t-shirt. Kung ino siya dito, be patient to you. Tingnan naman, still at ino nag-work out sa iyang ginagawa. Okay? And okay siya ang dapat ng itong mga attitude sulod sa church na akitay pagsilat na love sa mga usap. To respect and accept people even if they are different from you in their beliefs, opinions, culture, personality, and lifestyle. So, hindi siya napapasabot that we must agree with everything absolutely, but it means you treat them with kindness and dignity. You allow differences without hostility or hatred. You listen without immediately judging or attacking. You live peacefully even if you disagree. And it is tolerance. Hindi ka ginagalan ng sikweta kung hindi ka makalitin mo sinabot sa iyasa sa Diyos. No. Kahit kailangan mo ang binuho ang bibigyan ng grace ka. Una lang kahit gusto. Dahil kahit color, dahil kahit gusto sa design. That's why we allow it sa gawas. Kung sa iyo magsabahan sa iyo sa akin. Ang naman magsabahan sa gawas sa iyo sa akin. Bakit tayo sa akin? Kaya naman, na gusto o functional, na gusto o BYD, na gusto o avansa. Una ka hindi nag-relate sa Ginoo. Ngayon yung sistema pinagawa ko yun ang functional sa kanya ng sa kanya. Okay. Huwag ka na yung opinion. Buti sa gina siya. Pero, hindi ko sa loob, hindi ko sa kando, kung wala kang i-abis sa yung opinion. Tolerance. Una ang meaning sa tolerance. Tolerance is not saying you are right, but saying I will still treat you rightly. Okay, mamala sa inyo ang opinion, mamaya ang opinion, still amigo natin. May panahin natin na sa kapag-manager sa Ginoo. Tolerance, respect despite disagreement. Approval, agreement, or support. But you can be tolerant without approving. Sa Christian perspective, tolerance does not mean compromising truth, but it does mean showing love, patience, and grace. Iwaw ka na sa ipakita ng Jesus Christ sa mga katawan. In verse 4, it is reading to 6. There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism. One God, the Father of all, who is over all, and through all, and in all. Now, kung kailangan na
In verse 4, usually there is one body and one spirit. Okay? That's why he all enjoys unity. Unity is the theme. Unity of the Spirit. That is the spiritual unity. And ang characteristic dapat namin i-share sa mga because the very nature of the church di not defined. Okay? Ito naman ang word for one di not 7 times na ako mabasa niya ang word lang one. So Paul is saying the unity of the Spirit should be the natural result of those spiritual unities which already exist. Now we remind us below that we are one body, the body of Christ. That we are the Spirit sa tuwa. Bitawag kita. We have been told to one way. Salvation with an eternal hope. We have one Lord, one faith, one baptism, one God, one Father of all. And we have all the same collection of oneness. That's why I was told in Philippians chapter 1, verse 27, he said, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Okay? That's why sa Apostle Paul, nag-advise sa mga Kristiyan sa Philippi, you should be one spirit, one mind, striving together to proclaim the glorious faith. Now, sa ako na sa mga ma-attain natin ang unity, so many diverse people, so many desires, so many ambitions, so much selfishness, so much sin, para ito maabuti ang unity, ibigay ang bigyan sa ito sa atwa. Balik ka, walang sakon, kung saan ang sa inyo. Kaya na ito, that we are all one. Kapag ini ang nag-usap, epektibo lamang. Kung ini usap kapag nag-usap sa pagkalalalim ng mga bagay. In verse 7, nakawa na ito, ang word niya mga all. In verse 6, 4 times. Bukas naman, the unity, the oneness, the spiritual ones are all of ours. Naalasa ito napusis na nakanako. Nagkakayakay ang nakawag sinagdalay. Pero hindi na natin dinihin sa dinihin. In verse 7, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Maapin na ito. Kung ako sulti, nagkakayakay tayo na ito ang ating namimili. Nagkakayakay ang plano, nagkakayakay ang ambition, nagkakayakay ang desire, pinagkakayakay ang selfish, pinagkakayakay ang kasalanan nila. Kung sa diyan, dapat natin si Jesus Christ ang mga personal ng luwa, so ito din sa verse 7, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Isa sa tuwa, is been given a gift from Christ. Didn't mean the concept, but spiritual gift. Okay? Free gift. We have been given free gift. And the Lord when I say spiritual gift, gilista niya ang suppose sa Romans chapter 12. Now sa ginisa sa 1 Corinthians chapter 12. Even in 1 Peter chapter 4, kaya ito natin, i-mention sa kanya ni Peter. Sumunod sa book, everybody has a gift. Everybody
Solomon nagsusulit na that there are visible gifts and invisible gifts. At doon kayo makita sa lawas ng part, kung ano ang sabihin part na hindi makita natin sa atong lawas. Pero kabalo, ang pinaka-importante, isa sa pinaka-importante ng part sa lawas na hindi natin makita, o hindi siya ang pinaka-absolute na pinaka-pali o lugod. No? Diba ka nagkakapakita ng disgrasya sa dalan na nagawa sa pinahali, hindi ka lang ng tao, ay naman lugod siya. Kung nagawa sa kanyang part, o ang kanyang nasa lugod kanyang part, pero vital siya sa lawas. Okay? Importante siya sa lawas. That's why dili kita mag-complain about the fact that you are not this part or cannot. Kung compare tayo at ang nakapagaling ko sa mga kung anong hindi ko na kasama sila, kung anong hindi ko kung anong ayos sila, ang Ginoo ko ay nagkakagibig sa ang tuwa. Gikan ka na siya from Jesus Christ. Siguro natin hindi sa teaching. Ay naman dalan sa pagiging na nagiging sa teaching. Okay? But malay is one na parina sila ginibuhay. Daghan ng mga teachers, pero lahi-lahi ang ilang style sa pagtuturo. Okay? Kung mo ka na sa bugay, maybe ang mga gift, ang may namig siya sa gift of mercy. Hindi yung isa na ito na namig sa gift of wisdom, or gift of giving, gift of prayer, gift of leadership. Sama kini siya sa tawag ng praise. Na ikaw lang ang isa din ang ito ang wala kang natin. Lagi ang pag-praise mo sa Tuhan. Yung ma-identify ka, na ikaw nag-ulit ni dili lima, dili mo, mapanya, mag-favorite. Mo sa ganang siya, makakatag sa Ginoo, sa iyong spirituality. Like lagi na yatagan sa Ginoo kung di nakabalaw siya. Now, hindi nga gift ka na nato, hindi siya para sa iyong pagkain. Now, your gift is for the sake of the body. This is everybody part, is for the sake of the body. So, what was the word? You have been gifted by God to serve the church. Okay? Ayun lahat ang inisip ang sandali. Yata ka sa iyong gift to serve the church. Ang ating mga rules to serve the church with those gifts. Okay? And mo ka na siya ang atubang na paano ang bagay mag-grow, paano ang gawin ang mag-give is to serve with humility and meekness and patience and tolerance and love. Kung mo siya gawin ang mag-serve sa inyo, nagkakalain ng gift, nagkakalain ng skill and talents, nagyakal sa inyo, paano natin siya gawin sa pag-serve sa church? You have to serve with humility, meekness, patience, tolerance, and love. The body grows into unity. Ang tawag
Ginagamit ang pili nato sa pag-serve sa church. Nakabalog kita sa ito ang mga spiritual gift. Tigala, mawala din siya ang gusto ng i-remind sa talusa. Huwag kita nag-isip about human skills. Yes, kita nag-ilayaw ito ng human skills. Ginatagal kita sa human gift para magamit natin sa church. To build up the church. Umawin siya na kita na supulo sa mga pagsuwan. Umawin niya na sulti. Nanawan na ito ang mga gift-gigan sa kang Jesus Christ. And siguro, as a Christian, maulaw ko na wala ito kaibigan. Free ka sa kang Jesus Christ. Ang magamit na ito sa pagpapalagay siya. If you are doing nothing, that is a shame. Kung bagay si Jesus Christ, He provided ang gift. He provided ang gift para sa atuwa. Sa inyo sa verse 8, therefore, okay, therefore, now the divisions of the ascended heaven is the Son of the Son, chapter 68, verse 18. Now, since he given that sa ako ng picture, okay, illustration, na kung sa kanila baka conquer siya o siguro sa country or a nation, sa iya na pagbalik, musaka sa siya ng dulo. Okay? Victory siya, nag-alawag siya, then balik siya siya ng kingdom, ni saka siya siya mga trono. Kung sa iya na pagbalik siya ng kingdom, he will bring back a host of captives, of precious na pagbutan, gold, dress, animals, kaya mga captive o lang nadala. Ang iyan mo iyan ipapahatan sa mga tao sa mga kapitid. Iba na natin agad. Christ conquered death and hell and grave. He ascended. Kung explaining ang susunod sa verse 9. Okay? Kung tungkol kayo balik siya, because he had descended, he came down in order to win the battle of the cross. And he descended in order that he might ascend. May kalawag siya ayon pinibingod ang katatayan. Ang sana, nabanaw siya. Kung ibalik siya. Dahil ibalik siya dito sa langit, ipadala niya ang Holy Spirit. Okay? Kung ang Holy Spirit o pinaghatag ang gift sa church, ang purpose niya, ang pinagdahugan, then yatagan niya ang gift church. Okay? He is the head of all things. He is the one who holds, and so it is in Philippians. God gave him a name above every name, the name Lord, that his name every knee would bow. Wow. Tigala, ayaw na natin nasaktan. Okay? Pilihan ang pagkulan as a Christian. Ang purpose, kung saan purpose sa church, na bilong ikaw sa lawas ng Kristo, na ang nato ang church as one body of Christ. Kung na bilong ikaw sa lawas ng Kristo. Ihatag ka gift sa Ginoo. Ang magamit mo, mag-function ka, di na sa lawas ng Kristo. Kung tayo na lang, kung
kung saan inulihino sa gift na inihalag sa Ginoo sa inyo. Nagamit ba din natin sa church? Nagamit ba din sa church? Ayun ang mga prayer na pinahagi sa pinahagi sa pamilya. Mag-glorify natin ang Ginoo. Mag-glorify natin si Jesus Christ sa ating pamilya. Walk worthy sa inyong pagpuli. Asa kami kalimutan sa iyo sa lawas o hindi sunod sa English. Magandang mga sa Panginoon ng pagpuli. Amahan mo kami itong Lord. Salamat sa inyong mga pulong. Salamat po sa pag-iwan ng Nabiyaw kami sa lawas ng Jesus Christ. Sabay kami ng pagpapangin. Hindi mo dito sa part. In order word ng mga draw allowance na si Jesus Christ o ang Panginoon. Bless